photography. I don't earn my living from photography. So, siyempre, being a hobbyist, I want to explore. At kahit daw nakalantad ang hubad na katawan ng kanilang modelo, pinaiiral daw nila ang professionalismo para ang kanilang ginagawa hindi mahaluan ng mali siya. Ako kasi I always maintain my distance para hindi siya makonscious sa akin, hindi rin ako makonscious. Kinabukasan, binisita namin si Lian sa kanyang tinutuluyan sa Antipolo. Pag-aaral naman ang kanyang inaatupag. Naghahanda na kasi siya para sa board exam ng kursong pharmacy na kanyang tinapos. Hindi raw niya itinuturing na pangmatagalang trabaho ang nude modeling. Lalo't minsan na raw siyang nabastos sa isang photoshoot. Sabi ng photographer, can we go inside the bathroom? Ganun. Sabi ko, bakit kailangan sa bathroom? Tapos sabi niya, maganda kasi yung doon, yung may magandang part doon. Tapos sabi ko, sige. Tapos nung pumasok kami sa room, natakot ako syempre kasi nilock niya yung room. Tapos nag-take off siya ng pants. Parang, oh my God, why? Tapos dead man na lang ako. Tapos lumabas na lang ako. Hindi tulad ng ibang klase ng photography, gaya ng fashion at portraiture, may ilang malaswa ang tingin sa nude photography. Ito raw ang gustong baguhin ng professional photographer na si Yvette. Kaya nagpursige siyang bumuo ng konseptong mag-aangat daw sa larangan ng nude photography. Ito ang I Am Filipino. Hindi pa kasi open yung mga tao sa nude photography eh. Pag nakita ng mga tao at nakita nila na hindi pala bastos ang nude photography at may advocacy na rin yon, then may isip nila na, pwede pala ako dito. Sa kanyang sariling studio, 2 beses kada buwan kung magsagawa ng nude photo session si Yvette. Body paint ang nagsisilbing saplot sa katawan ng mga modelo sa disenyong mapa o watawat ng Pilipinas. Gusto raw kasi niyang ipakita ang pagiging makabayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng nude photography. At ang mga ilang litratong kuha ni Yvette, ina-upload niya sa kanyang website. Sa photoshoot na ito, nakilala namin ang 21 anyos na si Anthony, full-time government employee at part-time model. Passion o hilig daw niyang talaga ang pagmomodelo ng nakahubad, kahit pangaraw kontra rito ang kanyang mga magulang. Sinasabi nila na sobra na, it's beyond the limit. Professional ka, nag-board exam ka, so yung sinasabi nila na factor na parang hindrance. Pati ang ilang mga kilalang personalidad, minsan ang nagpalitrato ng hubad. Si Demi Moore, kahit buntis pa. Dito naman sa Pilipinas, marami ng mga celebrity ang nag-post ng hubad para naman isulong ang kampanya na protektahan ang mga hayop. Ang international photographer na si Spencer Tunick, nakilala sa buong mundo sa pagkuha ng mga hubad na larawan ng daan-daan at kahit libo-libong mga tao nang sabay-sabay. Noong 2007 sa Mexico, isinagawa ni Tunick ang world record niyang nude photo shoot gamit ang 18,000 mga hubad na modelo. Dito naman sa Pilipinas, ang batikang mga awit at kompositor na si Jim Paredes, nahilig din sa nude photography. But look, you hardly see the boobs. Naka-frontal siya pero hindi mo nakikita yung harap. That's the whole idea there. Noong 2008, nagkaroon pa siya ng exhibit ng mga nakunan niyang hubad. Naipon daw niya ang mga ito sa loob ng halos 3 taon. Ang aim mo sa nude photography is to create beautiful, sensual pictures. No? Ayun ang talagang aim mo. Beautiful, artistic, sensual pictures. Hindi lang pwedeng sensual. Kasi anybody can do that. Kasama sa kanyang mga naging modelo, ang aktres na si Eula Valdez. The best thing about photographing Eula is she's completely at home with her expression, with her body language and everything. At maganda siya. Pero may ilan na hindi pabor sa ganitong uri ng sining. Kung ang pose
ay naglalayon upang i-exploit yung makamundo at na pagnanasa ng isang tao, yan ay hindi na karapat-dapat, hindi na art yun. Kasi iba na ang layunin. Yung kagandahan ng isang presentation ng katawan ng tao ay yung talagang ma-appreciate mo na yan ang katawan ng tao na ginawa ng Diyos. Ang interpretation palagi niyan is nasa viewer. Kung gusto mo maging masama ang isang bagay, nagiging masama talaga. Pero kung hindi mo i-interpret na masama, i-interpret mo as maganda, something nakakaiba, yun ang lumalabas na sabihin natin maganda. Maari raw kasi itong maging daan ng eksploitasyon at pornografiya. Lalo't hindi naman daw kontrolado ng mga modelo ang pagpindot sa mga kamera. Baka nakukunan daw pati ang masiselang bahagi ng kanilang katawan. Hindi rin malayong baka kumalat ang mga hubad na larawan sa internet. Ang minsang pagsabak ni Janice sa pagmomodelo ng nakahubad ang pinangangambahan niya ngayong sira sa kanyang reputasyon. Noong nakaraang buwan kasi, na-hack daw ang lahat ng kanyang internet accounts mula email, multiply hanggang Facebook kung saan daw nakatago ang mga unedited niyang mga hubad na litrato. Galit, tapos nanlulumo. Kasi unang-una hindi mo alam kung sino yung gumagawa. Pangalawa yung, alam mo naman Sanet, yung bilis ng pagkalat ng ganun, alam mong indefinite kung ano yung extent. Sa akin, art to. Ngayon, pinalalabas nila na porn ako. Puspusan daw siya ngayong nakikipag-ugnayan sa mga administrator ng mga nasabing internet sites para mabawi ang kanyang mga hubad na larawan. Pero magpahanggang ngayon, wala pa raw resulta ang lahat ng kanyang mga panawagan. Ang ating katawan ang isa sa pinakamahalagang nilikha ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kalayaang magpasya kung paano ito gamitin at pangalagaan. Pero nasa ating mga kamay ang pagpapasya kung paano ito gamitin ng tama at protektahan laban sa karahasan. Susunod, mga taong nagpamana sa atin ng Bicol Express, boneless bangus at bande-bandehadong sarap.